Ito si Mark. First week pa lang, pero yung sahod niya, parang ex mo. Wala na. Chinek niya yung wallet niya. Ang laman, resibo, barya at isang malaking katanungan kung paano ba ako makakasurvive this month. Binuksan niya yung banking app niya pero parang gusto niya na lang i-uninstall para di niya makita yung 3 digits na balance niya. At kung nakaka-relate ka dito, hindi ka nag-iisa. Nakaka-burnout, no? Isang buwan kang nag-grind, pumasok sa work kahit pagod, tiniis si boss, tiniis yung traffic, tapos pag-landing ng sahod mo sa video account mo, isang araw lang, ubos na. Pambayad ng renta, ng bills sa Meralco at PLDT, ng utang kay Beshi, SPay later, and just like that, zero na naman. Para kang hamster sa gulong, pagod pero di sumasakses. Pero what if sabihin ko sa iyong may paraan para i-break ang cycle na yan? What if sabihin ko sa iyo na ang pag-iipon ay hindi lang para sa mga taong may malalaking sahod, na kahit sakto lang ang kita mo, kayang-kaya mong makabuild ng savings. Sabi nga ng mga experts, ang sikreto sa financial freedom ay wala sa laki ng sahod mo, kundi nasa diskarte mo on how you manage what you have. Kaya i-spend mo na ang next 10 to 15 minutes sa video na to kung gusto mong yung financial stress mo maging financial success. Ako si Juan at ito ang 5 ipon hacks kahit mababa ang sahod mo. Number 1. Pay yourself first. Ito yung pinaka-importante so makinig kang mabuti. Ang usual kasi nating galawan pag sahod, ganito. Automatic yung mindset na, okay, ito pambayad dito. Ito para dyan. Tapos kung ano yung matira, yun yung savings. Ang problema, madalas walang natitira. So, we need to flip the script. Isipin mo na yung savings mo, yan yung pinaka-importanting bill mo. Bill para kanino? Para sa sarili mo in the future. Imagine mo may utang ka sa sarili mo 5 years from now na kailangan mong bayaran. Sabi nga ni Tim Ferriss, investing in yourself is the most important investment you'll ever make in your life. At ang best way para gawin to is the 50-20-30 rule. Hatiin natin yung sahod mo. 50% ng income mo para sa needs mo. Ito yung mga essentials, upa sa kondo o apartment, pagkain, kuryente, tubig at pamasahe. Mga bagay na di ka mabubuhay kung wala. 20% naman, diretso sa savings mo. Auto-save, diretso sa hiwalay na bank account na walang ATM o sa alkansya. Basta sa lugar na hindi mo basta-basta magagalaw. The rest, yung 30%, yan ang para sa wants mo. Dito papasok yung sangyup night with friends, yung pang-checkout sa Shopee, at yung Netflix at Spotify subscription mo. This way, you're not saving what's left. You're spending what's left after you save. Number 2, maging ipon detective. Honest question. Alam mo ba talaga kung saan napupunta ang every centimo na kinikita mo? Kasi most of us, hindi. Dito na pumapasok yung mga financial vampires o yung maliliit na gastos na sumisip-sip sa pera mo na hindi mo namamalayan. Akala mo okay lang pero sila pala yung dahilan kung bakit lagi kang broke. Ano-ano to? Ito yung mga 150 pesos mo na milk tea. Yung 250 pesos mo sa Food Panda kasi tinamad kang magluto. Yung mga dayas na binili mo sa ML, yung mga delivery fee sa Lazada at Shopee na kapag pinagsama-sama mo, nasa 1,000 rin pala. So your mission, kung i-accept mo man, is to track everything for 1 month. Yes, beshi ko. Lahat. Mula sa 20 pesos na iced coffee sa kanto hanggang sa GCash transfer mo. Pwede sa maliit na notebook or may mga free apps naman dyan like wallet. Ang goal, hindi para i-judge ang sarili mo. Ang goal ay para makita mo yung data, yung totoo. Para malaman mo kung sino yung mga traidor sa budget mo. And once you know where your money goes, that's the only time you can tell it where to go. Hi guys, Juan here, mid-editing. Gusto ko lang sabihin na huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para sa tuloy-tuloy na magagandang content. Let's go! Number 3, the tingi-tingi hack. Diba bumibili tayo ng shampoo at kape na nakasashay kasi mas madaling i-manage sa bulsa? Ganyan na ganyan din ang gagawin natin sa pera. Instead na tignan mo yung buong monthly budget mo which is super overwhelming at nakaka-pressure, i-breakdown natin siya. For example, ang budget mo for food and transpo is 8,000 pesos per month. Ang bigat pakinggan, diba? Pero kung hahatiin mo sa kada linggo, that's just 2,000 pesos per week. Kung hahatiin pa natin siya everyday, that's just around 285 pesos per day. See? Mas magaan, diba? Mas madaling i-handle yung 285 pesos kaysa isipin mo yung buong 8,000 pesos.
Pwede mo ring itry yung daily wallet system. Every day, ang dadalhin mong cash lang sa wallet mo is yung exact budget mo for that day. Halimbawa, kung 300 pesos ang budget mo for today, yun lang ang dala mo. Kapag naubos, uwi na. No more gastos. This physical limit is super effective para maiwasan mo yung biglaang yaya at impulse buys. Number 4. Needs versus wants. Dito, kailangan ng 100% honesty sa sarili. Kailangan mong i-master ang pag-distinguish between your needs and your wants. Ang need, essential yan for survival. Food, shelter, gamot, mamasahe sa work. Ang wants, ito yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo pero technically, mabubuhay ka kahit wala sila. Ang hirap nito kasi minsan, ang galing nating mag-justify. I need new shoes kasi luma na tong gamit ko. Kailangan mo ba talaga? O gusto mo lang kasi sale sa Nike at trending siya sa TikTok? Dito pumapasok yung social pressure, yung FOMO o fear of missing out. Yung inggit ka kasi yung friends mo may bago. So, before ka magpabudol, itry mo muna tong 30-day rule. The next time na may gusto kang i-check out na non-essential, new gadget ba yan, bagong gamit, concert ticket, i-hold mo muna. Ilagay mo sa cart mo pero wag mo i-check out. Wait for 30 days. After 1 month, kung gustong-gusto mo pa rin at kasya talaga sa 30% wants budget mo, then go. Pero I'm sure, 9 out of 10 times, i-delete mo lang yan at mag-move on. And boom! You just save yourself from a major budol. Number 5. Find a side hustle. Kung yung first 4 ay about sa pag-manage ng gastos, itong number 5 naman about sa pag-level up ng income mo. Isipin mo yung skills mo. Magaling ka ba sa social media? Offer your services as a social media manager. Mahilig kang mag-bake? Magbenta ka ng cookies sa office. Magaling kang mag-English? Mag-online tutorial ka. Marunong ka sa Canva? Then offer graphic design services sa mga small businesses. Mula sa pagiging online seller sa carousel, pagiging grab driver on weekends hanggang sa pag-accept ng mga small commissions, lahat yan opportunity. Kahit extra 3,000 to 5,000 pesos per month, sobrang laking game changer niyan. At ito ang golden rule sa pagraraket. Ang kita mo sa side hustle, diretso lahat sa savings. Isipin mo na di nag-i-exist yung perang yan. Sure naman ako na makakasurvive ka pa rin sa main salary mo. Yang extra income mo, yan ang pang supercharge ng savings mo. Ang magpapabilis sa'yo na ma-reach ang financial goals mo. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-comment mo na rin ang topic na gusto mong pag-usapan natin next time. Bye!